Bukas. Hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan. Bukas na ang petsa na maaaring magbago ang laki ng iyong SSS pension magpakailanman. At kung hindi mo malalaman ito ngayon, malamang hindi mo na mababawi ang pagkakaibang iyon. Iniisip ng karamihan na safe sila, na walang nagbago, na ang kanilang pension ay tulad pa rin ng dati. Pero mali sila. Narito ang katotohanan na kailangan mong marinig bago maging huli na ang lahat. Bukas. Hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan. Bukas na ang araw na maaaring palitan ng permanente ang laki ng iyong monthly SSS pension. At ang pinakamasaklap na katotohanan? Halos kalahati ng mga miyembro ng SSS sa buong Pilipinas ay hindi pa rin alam ito. Nagpapatuloy sila sa kanilang buhay na nag-iisip na ligtas sila, na tuloy-tuloy ang dating sistema, na hindi sila maaapektuhan ng kahit anong pagbabago. Pero kung pananatilihin mo ang ganoong pag-iisip ngayon, maaaring iyon ang pinakamamahaling pagkakamali na magagawa mo sa iyong buhay. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong asawa, para sa iyong mga anak, para sa iyong pamilya na umaasa sa pensyon mo bilang pundasyon ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ako ay narito para sabihin sa iyo ang eksaktong kailangan mong malaman. Hindi ako magsasalita ng maraming technical na salita na hindi mo maiintindihan. Hindi ako mag-iiwan ng mahahalagang detalye. Sasabihin ko sa iyo ng tuwiran, ng malinaw, at ng may respeto sa iyong oras, ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa mga pagbabago sa SSS na magiging epektibo bukas. Ang mga pagbabagong direktang makakaapekto sa kung magkano ang matatanggap mo at ng iyong pamilya sa mga darating na buwan at taon. Pero bago tayo magsimula, gusto kong malaman mo na ikaw ay nasa tamang lugar. Ang video na ito ay ginawa ko para sa mga taong katulad mo. Mga taong sineseryoso ang kanilang kinabukasan. Mga taong hindi nagpapabaya sa kanilang karapatan. Mga taong may asawa, magulang, lolo at lola na umaasa sa kanilang pensyon. At mga taong nagtatrabaho ng matagal at ng mabuti para sa isang dignidad na buhay pagretiro. Kung isa ka sa mga taong iyon, pakinggan mo ako ng mabuti dahil ang bawat salita na aking sasabihin ay mahalaga. Nagsimula ang lahat noong nakaraang ilang buwan nang magsimulang lumabas ang mga ulat mula sa iba't ibang grupo ng mga retirado at pensyonado sa iba't ibang panig ng bansa. Nagsimula silang magsalita tungkol sa mga hindi kapanipaniwalang pagkakaiba sa kanilang mga pension payout. May ilan na natuklasan na tumaas ang kanilang monthly benefit. May ilan naman na nabigla nang makita nilang mas mababa ang kanilang pensyon kaysa sa kanilang inaasahan. Parehong grupo ay nagtatanong ng iisang bagay. Bakit? Ano ang nagbago? At bakit hindi sila sinabihan ng maaga? Ang sagot ay nasa mga bagong implementing rules ng SSS na magiging bukas na epektibo. Ang mga pagbabagong ito ay resulta ng mahabang proseso ng pagsasaalang-alang ng mga panawagan mula sa mga organisasyon ng matatanda at pensyonado at ng mga amendment sa batas na nagtutukoy kung paano ang pagkwenta ng benepisyo ng bawat miyembro. At ang pinakakritikal na bagay na kailangan mong maunawaan ay ito: ang epekto ng mga pagbabagong ito ay hindi pantay-pantay para sa lahat ng miyembro. Para sa ilan, ito ay isang magandang balita. Para sa ilan, ito ay isang hamon na kailangang harapin ng may kaalaman at paghahanda. Kaya ngayon, habang bukas pa lang ang pagbabago na ito, pag-usapan natin ang bawat detalye na kailangan mong malaman. Ang unang bagay na kailangan mong maunawaan ay ang pagbabago sa formula ng pension computation. Sa ilalim ng bagong sistema, ang average monthly salary credit ng isang miyembro ay magiging mas central sa pagkwenta ng kanyang monthly pension benefit. Ang average monthly salary credit o ang tinatawag ng SSS na AMSC ay kinukwenta batay sa lahat ng buwan ng kontribusyon na iyong ginawa sa buong working life mo. At ang salitang average dito ay napakahalaga dahil kung may mga buwan na hindi ka nagbayad ng kontribusyon o kung may mga buwan na mababa ang naitala na sahod mo,
Iyon ay direktang makakaepekto sa iyong average at sa makatuwid ay sa laki ng iyong monthly pension. Isipin natin ito sa mas simpleng paraan. Halimbawa, ikaw ay nagbayad ng SSS contributions sa loob ng 30 taon. Sa kabuuan, iyon ay 360 buwan ng kontribusyon. Kung lahat ng mga buwang iyon ay may tamang naitala na kontribusyon na may tamang salary credit, ang iyong AMSC ay magiging mataas at ang iyong pensyon ay magiging malaki rin. Pero kung may 10 buwan sa loob ng 30 taon na iyon, na wala o mababa ang iyong naitala na kontribusyon, kahit hindi ito ang iyong kasalanan, kahit mali ng iyong employer ang pagre-remit, ang iyong AMSC ay bababa at kasama na rito ang iyong pensyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsusuri ng iyong contribution history ngayon, bago bukas, ay isa sa pinakakritikal na hakbang na maaari mong gawin at hindi ito basta-basta rekomendasyon na pwede mong gawin mamaya. Ito ay isang bagay na kailangan mong gawin ngayon, ngayong araw na ito, kung maaari. Pag-usapan natin si Mang Ernesto. Siya ay isang 64 na anyos na dating manggagawa mula sa Bulacan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagbayad siya ng kanyang SSS contributions ng tapat. Plano niyang mag-retire ngayong taon at umaasa siya sa kanyang pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kanyang kabuhayan dahil malaki na rin ang kanyang edad at hindi na siya gaanong makakapagtrabaho. Narinig niya ang mga usap-usapan tungkol sa mga pagbabago sa SSS pero hindi niya ito binigyang pansin. Iniisip niya na dahil matagal na siyang miyembro at nakapagbayad siya ng maraming taon, hindi siya maaapektuhan ng anumang pagbabago. Pero ilang linggo bago ang pagpapatupad ng bagong mga patakaran, napagpasiyahan niyang makipag-usap sa isang SSS representative para lang ma-confirm ang kanyang estimated pension amount. At ang natuklasan niya ay nagulat sa kanya. Ang paraan ng pagkwenta ng kanyang monthly pension benefit ay nag-shift dahil sa bagong implementing rules. At ang pagkakaiba sa kanyang monthly payout ay halos 3,000 piso bawat buwan. Para sa isang taong umaasa lamang sa kanyang pensyon bilang tanging kita, ang 3,000 piso bawat buwan ay hindi maliit na halaga. Sa loob ng isang taon, iyon ay 36,000 piso. Sa loob ng 10 taon, iyon ay 360,000 piso. Pero hindi ang kwento ni Mang Ernesto ang pinakamahalaga dito. Ang pinakamahalaga ay ang natutunluan niya at ang nagawa niya pagkatapos. Dahil nang nalaman niya ang sitwasyon ng maaga, nagawa pa niyang kumilos. Nakapag-file siya ng ilang correction sa kanyang records. Nakapag-update siya ng ilang impormasyon at ang epekto noon ay makabuluhang nagbago ang kanyang projected pension amount sa mas magandang direksyon. Ito ang mensahe na gusto kong marinig mo ng malinaw. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kaalaman na natamo ng maaga ay doble ang kapangyarihan. Kung malalaman mo ngayon ang iyong sitwasyon, ikaw ay may pagkakataon pa ring kumilos bago bukas. Pero kung malalaman mo ito pagkatapos na maging epektibo na ang mga pagbabago, mas mahirap at mas matagal ang proseso ng pag-aayos. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa payout schedule. Isa sa mga pagbabago na hindi masyadong pinag-uusapan sa mga ordinaryong balita, pero napakahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng mga pensyonado, ay ang pagbabago sa timing ng monthly pension payout. Sa ilalim ng bagong schedule na magiging epektibo bukas, ang mga retiree na may SSSID number na nagtatapos sa iba't ibang digit ay maaaring makaranas ng pagbabago sa kanilang payout date. Para sa ilan, ang payout ay magiging mas maaga ng ilang araw. Para sa ilan, maaaring may ilang araw na pagkakaiba sa dati nilang inaasahang petsa. Hindi ito malaking issue kung ikaw ay prepared, pero kung ikaw ay umaasa sa isang specific na petsa para bayaran ang iyong kuryente, ang iyong tubig, ang iyong pagkain, o ang iyong gamot, ang pagkabigo na malaman ito ng maaga
ay maaaring magdulot ng unnecessary na stress at abala. Kaya ngayon na, suriin kung anong digit ang nagtatapos sa iyong SSS ID number at alamin kung ano ang magiging bagong payout date mo sa ilalim ng bagong schedule. Maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng iyong My SSS account online o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch. Ang pangalawang mahalagang aspeto ng mga pagbabagong ito na kailangan mong malaman ay ang tungkol sa mga dependent beneficiaries. Ito ay isa sa mga bagay na pinakamaraming miyembro ang nagpapabaya at ang kahihinatnan noon ay maaaring makapinsala hindi lang sa iyo kundi sa iyong pamilya na iiwanan mo. Makinig ka ng mabuti. Sa ilalim ng mga bagong patakaran ng SSS, ang distribution ng survivorship benefit, ang benepisyong matatanggap ng iyong pamilya pagkatapos mong pumanaw, ay maaaring mag-iba ng malaki depende sa kung sino ang nakalista bilang iyong beneficiary at kung paano naitala ang kanilang relasyon sa iyo sa mga official na records ng SSS. Kung ang iyong beneficiary records ay hindi updated, kung ang iyong asawa ay hindi naitala ng tama, kung may anak na ipinanganak pagkatapos ng huling records update, o kung nagbago ang iyong civil status at hindi mo ito inireport sa SSS, maaaring may malaking problema ang iyong pamilya sa pag-claim ng kanilang mga benepisyo pagdating ng panahon. Hayaan mo akong magkwento tungkol sa isang lola na nagngangalang Aling Resurreksyon. Sa loob ng maraming taon, pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa, ang survivorship benefit na natanggap niya mula sa SSS ang pangunahing pinagkukunan ng kanyang kabuhayan. Kaya naman, napakahalaga ng maayos at walang abala na pag-claim ng benepisyong iyon. Pero nakaranas siya ng malaking problema nang lumipat sila ng tirahan at nang ipanganak ang kanilang huling anak pagkatapos ng huling records update. Dahil hindi na itala ang bagong address at hindi na ikwento ang bagong anak sa official na records, may lumabas na discrepancy na naging dahilan ng pagkaantala ng kanyang mga benepisyo. Sa loob ng halos 6 na buwan, halos wala siyang natanggap. 6 na buwan ng pagtitiis, ng pag-aalala, ng kahirapan na hindi naman sana nangyari kung ang mga records ay na-update ng maaga. Ang kwentong iyon ay hindi lang isang anecdote. Ito ay isang babala para sa bawat miyembro ng SSS na may pamilya at mahal sa buhay na umaasa sa kanilang benepisyo. Huwag hayaang mangyari sa iyo at sa iyong pamilya ang ganoon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga espesyal na konsiderasyon para sa mga self-employed na miyembro, voluntary members, at overseas Filipino workers. Kung ikaw ay nasa isa sa mga kategoryang ito, makinig ka ng mabuti dahil mayroon kang mga natatanging alalahanin sa ilalim ng bagong sistema. Para sa mga self-employed at voluntary members, ang pagkwenta ng inyong average monthly salary credit ay may bahagyang magkaibang proseso kaysa sa mga regular na empleyado. Dahil ikaw ang responsable sa pag-remit ng iyong sariling kontribusyon, mahalaga na walang buwan na nakalimutan o nalaktawan. Ang bawat buwan na walang kontribusyon ay direktang nagpapababa ng iyong AMSC at sa makatuwid ay ng iyong eventual na pensyon. Kaya kung may mga buwan ka sa nakaraang mga taon na hindi ka nagbayad ng kontribusyon, suriin mo kung may paraan pa kang ma-address ito bago bukas o kung paano ito makakaapekto sa iyong proyektadong pension amount. Para sa mga OFW o Overseas Filipino Workers, ang inyong sitwasyon ay mas komplikado dahil ang mga kontribusyon na ginawa ninyo habang nasa ibang bansa ay may sariling computation path. Kung ikaw ay isang OFW na nagbabayad ng SSS contributions at plano mong mag-retire sa hinaharap, napakahalaga na makipag-ugnayan sa SSS para malaman kung paano tiyak na mapapasali ang lahat ng iyong kontribusyon mula sa iyong working years sa Pilipinas at mula sa iyong working years sa ibang bansa sa pagkwenta ng iyong eventual na pension benefit. Maraming OFW ang nagulat na ang ilang kontribusyon nila
ay hindi naitala ng tama dahil sa mga administrative na pagkakamali sa pagitan ng kanilang employer abroad at ng SSS. Kung ikaw ay isa sa mga OFW na ito, ang pagsusuri ng iyong records ngayon ay mas mahalaga pa kaysa sa karamihan ng ibang miyembro. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa kahalagahan ng pagkuha ng iyong projected pension estimate. Maraming miyembro ang nagpapabaya sa hakbang na ito dahil iniisip nila na hindi pa rin sila malapit sa retirement age. Pero napakahalaga nito anuman ang iyong edad at anuman ang iyong distansya pa sa retirement. Bakit? Dahil ang iyong projected pension estimate ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na larawan ng iyong financial situation sa pagtanda. At kung ang larawang iyon ay hindi katanggap-tanggap, kung ang iyong proyektadong pensyon ay hindi sapat para sa iyong mga pangangailangan, mayroon ka pang oras na gawin ang mga pagbabago. Pwede kang mag-increase ng iyong monthly contributions kung ikaw ay self-employed o voluntary member. Pwede kang maghanap ng karagdagang source ng kita para sa iyong retirement years. Pwede kang magplan ng mas maingat para sa iyong mga gastos pagretiro. Pero kung hihintayin mo pa hanggang ikaw ay aktwal na mag-retire, na bago mo malaman ang aktwal na laki ng iyong pensyon, wala ka nang magagawa. Ang oras para mag-adjust ay lumipas na. At ang resulta ay isang retirement na puno ng pag-aalala at kahirapan na hindi naman sana ganoon. Kaya heto ang aking taimtim na kahilingan sa iyo. Ngayon, pagkatapos ng video na ito, gumawa ka ng isa sa tatlong bagay na ito. Una, mag-login sa iyong MySSS account at suriin ang iyong contribution history. Tiyaking lahat ng buwan na nagbayad ka ng kontribusyon ay naitala ng tama. Kung may discrepancy, mag-file agad ng request for correction. Pangalawa, i-check ang iyong personal information at beneficiary records. Tiyaking tama ang lahat, pangalan, petsa ng kapanganakan, civil status, at lalo na ang iyong designated beneficiaries. Kung may kailangan i-update, gawin mo ito ngayon. Pangatlo, makipag-ugnayan sa SSS online sa pamamagitan ng kanilang hotline o personal sa pinakamalapit na branch at humingi ng iyong projected pension estimate sa ilalim ng bagong sistema. Alamin kung magkano ang iyong mapapalang pensyon at kung ito ay naaayon sa iyong mga inaasahan at pangangailangan. Tatlong hakbang lang. Tatlong hakbang na maaaring magbago ng libu-libong piso ang iyong pensyon sa mga darating na taon. Tatlong hakbang na maaaring makatipid sa iyo ng hindi ka panipaniwalang dami ng stress, pag-aalala, at komplikasyon sa hinaharap. Alam ko na para sa marami sa inyo, ang mga gawaing ito ay parang mabigat. Baka iniisip mo na abala ka, na matagal ang proseso, na hindi ka tech-savvy para gamitin ang online na sistema ng SSS. Naiintindihan ko ang lahat ng mga iyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo ng tuwiran, kahit alin sa tatlong hakbang na iyon ay hindi ganoon kasalimuot. Ang pag-login sa MySSS account ay maaaring gawin ng kahit sino sa tulong ng isang anak o apo. Ang pag-check ng contribution history ay tumatagal ng ilang minuto lang. Ang pakikipag-ugnayan sa SSS para sa projected pension estimate ay maaaring gawin sa telepono kung hindi ka makarating sa branch. At ang oras na ibibigay mo sa mga hakbang na iyon ngayon ay mas maliit pa kaysa sa oras na magagastos mo kung may problema kang harapin sa hinaharap dahil hindi mo ginawa ang mga bagay na ito. Isa pa sa mga bagay na gusto kong talakayin bago tayo magtapusin ay ang kahalagahan ng pagbabahagi ng impormasyon na ito. Iniisip ko ang mga taong katulad mo, mga taong naghahanap ng tamang impormasyon, mga taong sineseryoso ang kanilang kinabukasan. Pero iniisip ko rin ang libo-libong iba pang miyembro ng SSS na hindi pa nakakaalam ng mga pagbabagong ito. Iniisip ko ang mga lolo at lola na hindi masyadong gumagamit ng internet, ang mga nanay at tatay na abala sa pagtatrabaho at hindi nakakapagsuri ng kanilang SSS records. Ang mga kasamahan at kaibigan na bukas ay maabutan ng surprise na hindi nila inasahan.
Ikaw ang tulay sa pagitan ng mga taong iyon at ng impormasyong kailangan nila. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito, sa iyong mga grupo sa Facebook, sa iyong pamilya sa WhatsApp, sa iyong mga kasamahan sa trabaho, maaari kang maging dahilan kung bakit maiaayos ng isang tao ang kanyang records bago bukas. Maaari kang maging dahilan kung bakit matatanggap ng isang lola ang kanyang buong pension benefit nang walang abala. Maaari kang maging dahilan kung bakit ang isang manggagawa na malapit ng mag-retire ay makakapagplan ng tama para sa kanyang kinabukasan. Iyan ang kapangyarihan ng tamang impormasyon na ibinabahagi sa tamang oras. At ikaw ay may kapangyarihang iyon ngayon. Sa pagtatapos, gusto kong bigyan ka ng isang pangwakas na mensahe. Ang pensyon ay hindi lang pera. Hindi lang ito isang numero sa isang dokumento ng gobyerno. Ang pensyon ay ang resulta ng lahat ng taon ng iyong pagtatrabaho, ng lahat ng araw na umaga kang gumising at pumunta sa trabaho kahit napagod ka na, ng lahat ng kontribusyon na ginawa mo ng tapat kahit minsan ay mahirap na. Ang pensyon ay ang iyong dignidad, ang iyong seguridad, ang iyong karapatang mabuhay ng marangal sa iyong pagtanda. At hindi mo dapat hayaan na ang kawalan ng impormasyon na isang bagay na madali mong masusolusyunan ang maging hadlang sa pagkuha ng lahat ng dapat mo talagang matanggap. Bukas ay isang mahalagang petsa. Pero ngayon, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ay mas mahalaga pa. Dahil ngayon ay mayroon ka pang pagkakataon na gawin ang lahat ng kailangan mong gawin. Ngayon ay mayroon ka pang oras. Huwag sayangin ang oras na iyon. Ibahagi ang video na ito, i-like ito, ipakita sa iyong mga magulang, sa iyong lolo at lola, sa iyong mga kaibigan at kasamahan na malapit ng mag-retire o nagre-retiro na. Dahil ang bawat tao na makapanood ng video na ito ay isa pang miyembro ng SSS na mas handa para sa mga pagbabagong darating bukas at sa mga pagbabago pang darating sa hinaharap. Salamat sa inyong oras at tiwala. Ingatan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Ang inyong kinabukasan ay nagkakahalaga ng bawat hakbang na gagawin mo ngayon. Hanggang sa susunod,